In Jesus' name, amen. Amen. Reaching for the prize, giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my hand.
I will put my trust
you, Lord. Maraming salamat po at kami itinitip ng tulong ngayong araw na ito sa worship. At maraming salamat po sa pagkakawal sa aming lugar. Lord, inihiling po namin na gabayan niyo po sa Pastor Gilbert na sa kanyang paghahayag ng kanyang salita o God. Lord, nawa ito ay tunin mo sa aming puso at buong pag-unawa ang Lord. Lord, naalala mo po namin ang kapatid na kasama ng gabi. Ang araw nito, si Donna, si Ate Norma, at ang unang kanyang kapatid na anak. Naalala rin po namin ang kapatid na si Dennis at ang kanyang asawa. Lord, gabayan po kami at muli po kami hindi ng katawag sa inyo. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Hallelujah. A reading from the book of 1 Peter chapter 3, verse 18, and Romans chapter 8, verse 10 to 11. For Christ also hath once suffered for sin, the just for the unjust, that might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is alive because of righteousness. But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by Spirit that dwell in you. My God, bless the reading of His word. Amen. Wala ba testimony mo ito? Sino pong mag-testimony? Ay, si... Ako na lang daw, wala pa sabi. Praise the Lord! Magandang umaga sa ating lahat. At palagpakan natin ang Lord! Ako na lang mag-testimony para kayan kasi ayan siya. Ako po, kami po ay nagpapasalamat dahil nakarating ang aming anak uli na magbakasyon from Halifax. At salamat sa mga prayers ninyo. Nakasama natin siya ngayon. At 1 week lang ang bakasyon niya, napakaikli. So, sinusulit namin ang mga family banding kasi 1 year na walang banding. So, salamat po sa ating lahat. At wala na po. Kuya, gusto mo mag-testimony? Wala. Sino pa po ang mag-testimony? Wala na? Sino po? Si Jace. Oh, si Jace. Si Jace. Sige po, ihanda natin ang ating mga puso sa pagpakinig ng salita ng Panginoon. Praise the Lord. Una sa lahat ay gustong i-welcome ang ating mga kapatid. Lalihan mo ito sa si ating. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Welcome kayo lahat mga kapatid ngayong umaga. Ngayong araw na ito is ito yung start ng commemoration ng mga Kristiyano. No? Nung dati nating inaniban ng mga reliyon, ang araw nito ay araw ng palaspas. Amen po ba? Kasi Holy Week na itong Monday hanggang Friday. Itong isang linggo. Ito yung final ministry ng ating Panginoon, sabi nila. So, kanilang sineselebrate itong Holy Week ngayon. Pero kung ating tingnan mga kapatid, yung araw ng palaspas, ano ang inyong pagkaunawa? Yung araw ng palaspas. Welcoming Jesus Christ. Kasi, di ba, yung mga, nung doon pa tayo sa Katolik, mayroon tayong na, binabaspasan ng pare at niladala natin doon sa ating bahay, inilagay natin sa timong pintuan. Yung ba yun? Yung ba yun? Kasi, kung makita natin yan dyan sa Bible, nandyan yan sa Bible eh. Kaya lang hindi mga branches, mga sanga ng kahoy. Kasi yung mga sanga ng kahoy na yun yung ginamit nila sa pag-build nila sa tabernacle. Yung mga, kasi pag Feast of Tabernacle mga kapatid, gagawa sila ng bahay sa taas na kanilang mga bahay. Doon sa bahay ng Israel, di ba yung bahay ng Israel, ano, flat lang sa taas?
Hindi ko nakapunta ng Middle East, pero yung gano'n ang itsura ng gano'n mga bahay. Doon sa taas, gagawa sila ng bahay pagdating sa Feast of Tabernacle. Doon sila titira sa isang linggo. Kasi yung Feast of Tabernacle na yun, ang ibig sabihin, mayroong bahay na mangyari sa ating mga buhay, a house within a house. Ito bahay kasi ito eh. Ibig ba? Pero doon sa loob ng katawang ito, mayroong bahay ng Diyos doon sa loob. Yun yung sinusymbolize ng Feast of Tabernacle. Pag-araw ng Feast of Tabernacle, gagawa sila ng tabernakulo at titira sila doon sa linggo. Ganon, kaya yung Palm Sunday, sabi nila, yun yung mga sanga talaga ng kahoy, hindi palm, sanga ng kahoy. Nilalatag nila, nung ang ating Panginoon ay pumasok doon sa Jerusalem, harinawa, bukas ang ating mga kaisipan dito mga kapatid. Ating Panginoon ay pumasok doon sa Jerusalem, ay mayroong prophetic na implication yun. The triumphant entry of our Lord in Jerusalem. Ang Jerusalem, kung tinatin sa Bible, is the city of the King. Ang syudad ng hari. Hallelujah. At doon sa Revelation chapter 20, makita natin doon na mayroong isang bagong Jerusalem na nabasa ko natin yun. Doon sa Revelation chapter 20, na mayroong bagong Jerusalem na bababa mula sa Diyos. Hallelujah. At yung bagong Jerusalem na yun, mga kapatid, walang iba kundi mga mananampalataya. Kaya yung triumphant entry ng ating Panginoon, it speaks about Christ enthroning in us. Hindi yun na papasok doon sa Jerusalem at hanggang ngayon yung pa rin celebrate mga kapatid. Meron tayong pang, pinabasa ng pare, pero hindi natin nakita ang spiritual na implication doon. Ang spiritual implication pala doon, yung ang ating Panginoon talaga ay magtatagumpay sa bawat buhay ng bawat isa. Amen? Hindi lang sa ilan, kundi sa bawat isa kasi ang ating Panginoon is conquering king siya eh, hari siya eh. Amen po ba? Kung hari siya sa isa, hari siya sa lahat, at hari siya sa buong mundo. Yun yung sinisimbolize ng triumphant entry ng ating Panginoon doon sa Jerusalem. So halinawa, maliliwanagan tayo doon. Hallelujah. At itong isang linggo na ito, Holy Week para sa mga Kristiyano, ay alam natin ang mensahe talaga sa Holy Week. Alam natin kung ano ba talaga ang purpose ng ating Panginoon. Ano ba talaga understanding the purpose of sending His Son. Unawain natin yung bang, ano yung purpose ng Tagalog? Dahilan. Dahilan. Dahilan? Dahilan. Ang dahilan ng kanyang pagpapadala ng kanyang anak. Hallelujah. Parang mayroon pang iba eh, na meaning ng purpose eh. Layunin. Yun ang pinaka-ano doon, yung pinaka-exacto na ano kapatid. Ang layunin ng Diyos. Bakit niya pinadala ang kanyang anak? Iyon pa ba? Hindi ang mga Kristiyano, akala natin, istorya lang yun, kwento lang yun. At walang kinalaman ng tao doon. Alam niyo po ba na walang ibang dahilan bakit pupunta ang ating Panginoon dito, kundi tayo, ikaw at ako. At sa gusto natin sa hindi, whether we like it or not, o alam pa natin o hindi mga kapatid, nangyari na yun eh. Nilinis na ng Diyos sa liputan ito. Amen? Kaya nakita natin ngayon, hallelujah, latak na lang ito mga kapatid. Pero sa mata ng Panginoon, tapos na yung sakripisyo ng Diyos mga kapatid na ginawa niya para sa liputan ito. At para sa lahat ng tao. Hallelujah. Ang purpose, kung tingnan natin sa 1 John chapter 4, verse 14 mga kapatid. Alam ko na narinig niyo ito mga kapatid. Pero for the sake sa ating pag-aaral, sa chapter 4 verse 14, sabi niya, and we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Amen? Yung pangalan pala ng ating Panginoon na Jesus mga kapatid, ang ibig sabihin, tagapagligtas siya sa kanyang bayan. So kung doon natin tingnan, parang limitado siya sa bayan Israel. Amen po ba? Doon sa Matthew chapter 1 verse 21, na ang isang bata ay panganak at ang kanyang pangalan ay tawaging Jesus. Nang ibig sabihin, siya ang tagapagligtas sa kanyang bayan. So parang nililipitahan yung pagpunta natin Panginoon para na sa bansang Israel. Pero no, Savior of the world siya eh. Pero kapanganakan pala natin Panginoon, sabi niya, dahil sa inyo, ipinanganak ang Kristong ito.
For unto you, the Son is given. Hallelujah. Para sa inyo ito. Para sa lahat ng tao. Hindi lang para sa Israel, kapatid. Kundi para sa lahat ng tao. At maganap ang purpose nito ng Panginoon. Sapagkat pinadala siya para sa buong sanlibutan. Hallelujah. Wala nga siyang tinitingnan eh. God is no respecter of men. Wala siyang sinisino, kapatid. Lahat tayo ay pantay-pantay sa kanyang harapan. Hallelujah. Tingnan mo dito, sabi niya, hallelujah, and we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Kung tingnan natin yung verse, ang Ama ang nagpadala. The all-wise God, mga kapatid. Open your understanding. Pinakamarunong o pinakamaalam sa lahat, mga kapatid. Wala nang ibang maalam. The only wise God. Mula sa kanyang kaisipan, pinadala niya kanyang anak upang maging tagapagligtas sa mundong ito. Amen. Hallelujah. Kabilang tayo lahat dito. Tayo ang dahilan, mga kapatid eh. Praise the Lord. At maging doon sa John chapter 4 verse 42, pinatunayan ito ng nung woman in Samaria. Sa John chapter 4 verse 42. And many more believe because of his own word, and said unto the woman, now we believe, not because of thy saying, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Amen po ba? Tagapagligtas sa sanlibutan. Hallelujah. At kung tingnan natin yung verse, yung binasa natin kapatid kanina, mga kapatid, open your Bible doon sa verse na yun. Doon sa binasa natin kapatid kanina sa 1 Peter chapter 4 at chapter 3. Hallelujah. For Christ also what once suffered for sin. Isang beses lang siya nagbata ng ating mga kasalanan. Hallelujah. Sabi niya, for Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust. Ang matuwid para sa hindi matuwid. Amen? Siya daw ay nagbata. Ano ba yung suffer sa Tagalog? Siya ay nagtiis. Siya ay nakaranas ng ganong paghihirap, mga kapatid. Ang isang taong matuwid para sa mga hindi matuwid. Wala talagang sinisino dito, mga kapatid. Ang kamatayan ni Kristo, ang kanyang pagbata sa ganong kamatayan doon sa cross ay para sa mga hindi matuwid. At lahat tayo hindi matuwid. Amen? Sabi mo, Pastor, yung mga ano lang yun, applicable lang yun doon sa mga tumanggap. Yung kasi ang turo sa atin eh. Sa mga tumanggap lang yun at sa mga nandiyan, yung mga tao nasa loob ng simbahan. Pero sa mga tao na sa labas ng simbahan, hindi na kasama doon. Kasi kinakailangan tanggapin mo ang ating Panginoon. Mga kapatid, walang sinabing ganon eh. Walang sinabing ganon. Ang sabi kasi dito, for Christ also hath once suffered, yung isang bisis na nagbata siya ng ating mga kasalanan doon sa cross. Hallelujah. Sabi niya, for Christ also hath once suffered for sins. Nagtiis siya dahil sa kasalanan ng bawat isa. Kaya nga kung sabihin mo ikay matuwid, hindi ka kasama sa dahilan bakit namatay si Kristo sa krus. Ewan mo ba? Kasi namatay siya para sa mga hindi matuwid. Ang matuwid na tao, hindi nakakilala ng kasalanan para sa mga taong hindi matuwid at sa mga taong mga makasalanan. Isa tayo roon, mga kapatid. Benefited din lahat, mga kapatid, sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Hallelujah. Alam mo man ito, hindi. Applicable ito sa buhay mo. Kasama ka sa dahilan bakit namatay ang ating Panginoon. At ang sabi niya dito, mga kapatid, ito yung purpose, mga kapatid, tingnan niyo. Sabi niya, for Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust. That, so ito yung purpose, upang He might bring us to God. Punta rin yung mind, mga kapatid. Kasi dalawang kamatayan sa scripture, mga kapatid, natin nakikita. Ang kamatayan ni Adan na nagbunsod sa atin na humiwalay sa Diyos. Amen? Kasi yung kamatayan ni Adan, kamatayan dahil sa kanyang pagsunod o pagsuway? Sa kanyang pagsuway. Disobedience kasi yun eh. Yung kanyang pag-disobey sa Diyos, namatay si Adan, mga kapatid, dahil sa kanyang pagsuway sa Diyos, at tayong lahat ay napahiwalay sa Diyos. Kasi yung kamatayan means separation, mga kapatid.
separated na, alienated ng ating mga kaisipan. Ang ating mga kaisipan, sabi ng Colossians, ang ating mga kaisipan ay na-alienate sa Diyos, sa presensya ng Panginoon. Yun yung kamatayan, separated from God. Pero ang katotohanan, mga kapatid, tuklasin na pinakamalalim na ano talaga ng Biblia, walang sino mang makapagpahiwalay sa atin sa Diyos. Ang ating mga kaisipan lang, mga kapatid. Di ba nung magkasala siya, sino may sabi sa'yo na ikaw ay hubad? Amen? Naalala niyo yun? Saan kayo, Adan? Nung tawagin ng Diyos sila Adan at si Eva, saan kayo, Adan? Sabi niya, Adan, nagtago kami. Bakit? Bakit kayo nagtago? Ubad kasi kami, Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, sino nagsabi sa'yo na kayo hubad? Kaisipan niya, Adan. Doon kagad pumasok yung malis doon sa kanan nung sila'y magkasala. Nahiwalay ang ating mga kaisipan sa Diyos, mga kapatid. Yun yung dahilan sa pagkasala ni Adan. Hallelujah. Sa kanyang disobedience sa Diyos, sa kalooban ng Panginoon, tayong lahat ay namatay at tayong lahat ay nahiwalay sa Diyos. But then, here comes Christ. Katulad ng kamatayan, kapatid. Si Adan ay namatay, si Kristo ay namatay din. Pero sabi niya dito, for Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God. Nakita niyo yung kaibahan doon? Hallelujah. Kay Adan, tayo ay pinahiwalay niya sa Diyos. Pero kay Kristo, namatay din siya, pero hindi dahil sa pagsuway. Namatay siya dahil sa sunod. Sumunod siya sa kamatayan hanggang doon sa krus. Di ba? Panginoon, kung pwede ilipas ito. Ilipas mo itong kupa ng... Nakita kasi yung saro, kapatid eh. Saro ng kahirapan. Pwede bang ilipas mo ito? Pero sabi ni Kristo, but not my will be done. Your will be done. Ang iyong kalooban ng siya magaganap, Panginoon. Susundin ko ito. Hallelujah. Kaya siya namatay dahil sa kanyang pagsunod. At ang bunga sa kanyang pagkamatayan dahil sa pagsunod, tayo mga kapatid ay muling pinabalik ng Diyos sa kanya. Kaya kung makabasa kayo ng second death, kasi mayroong first death, it happens to Adam. Ang second death, mga kapatid, sa Revelation chapter 20, huwag niyong i-interpret ng second death doon sa Revelation 20 sapagat lake of fire yun. Hello? Kung makabasa kayo noon, huwag niyong interpret na yung lake of fire yun ay masama. Sabagat yung second death na yun, it pertains about the dying of Christ. Ang ating sa bawat isa kasi, katulad kay Paul, sabi niya, I am crucified with Christ. Ang bawat isa ay napakong kasama ni Kristo doon sa krus. Sabagat yun yung dating katauhan natin ay pinako ni Kristo. Ito yung hindi naunawaan ng Diyos. Ito yung hindi naunawaan ng Diyos. Akala natin, iisa lang si Kristo doon namatay sa krus. Kanya yung bulisyon niya yun, kalooban niya yun. Para bang desisyon niya yung mapakamatay sa krus. Hindi niya inisip na tayo pala namatay doon. You cannot kill Christ. At alam natin ang purpose ni Kristo pagpunta rito upang mamatay, upang maging tagapagligtas. How can you kill Christ when Christ is a spirit? Amen? Paano mo siya mapatay? Kinakailangan siyang pumasok doon sa kalagayan ng tao. Kinakailangan siyang pumasok doon sa flesh. Kasi kung hindi siya pumasok doon sa flesh, siya pwedeng patayin, mga kapatid. Kaya yung kanya pagpasok doon sa flesh, talagang handa ng Panginoon yun para patayin kasi ang Panginoon. Walang ibang purpose bakit siya pinadala dito upang maging tagapagligtas sa liputan ito. At imposibleng maligtas siya sa liputan ito without death, mga kapatid. Kinakailangang dalhin niya. Naku po, kung mabasa niyo, alam kong nabasa niya ninyo ito, mga kapatid. 1 Peter chapter 2, verse 21. Idireso natin doon sa verse 24. Para doon sa mga kapatiran natin, mga kapatid. Sama niya sa verse 24, atin ang araw dito, basahin na natin dito. Who did no sin, so that for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. Who did no sin, neither was guile found in his mouth, who when he was reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously. In verse 24, who his own self bore our sins in his own body on the tree. Ilagay mo ito sa ano tayo. Basahin niyo mga kapatid.
Pinasa ng ating Panginoon ang ating mismong mga kasalanan lahat. Amen? So, ibig sabihin kung ang kasalanan nila pinasa ng ating Panginoon, ang mundong ito talaga sa paningin ng Panginoon, bayad na ang kasalanan natin lahat. Hallelujah! Nakita pa natin ito mga kapatid. Pasa niya ito, who is also bear our sins in His own body on the tree, that we being dead to sins, should live unto righteousness. By whose stripes you were healed. Dahil sa kanyang mga latay, kayo'y gumaling. Amen? Hallelujah! Pinagaling na ang sanlibutan ito. Nilinis na ang sanlibutan ito, mga kapatid. Pero siguro mayroon tayong mga questions sa tayong mag-isipan. Bakit, Pastor? Bakit ang dami pong kasalanan na nakikita sa sanlibutan ito? Hallelujah! At pinuproblema natin yung mga kasalanan. Pinuproblema natin yung kalagayan ng mundong ito. Lalo na kayo na digmaan sa Amerika at Iran. Di po ba? Hallelujah! Bakit meron digmaan pa, Pastor? Kung ang sanlibutan ito inilinis ng Panginoon. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, ang Panginoon talaga ay nandito sa lahat ng mga bagay na ito. Nandiyan siya. Pero sa kanyang perspective dito sa sanlibutan ito, sa kanyang pananaw, tapos na ang sanlibutan ito. Amen? At darating talaga sa punto na maghari si Kristo. Kaya nga, ang sanlibutan ito, akala nila ba'y might sa pamagitan ng mga malalakas na armas pandigma. Hindi na naalala, hindi na nakikita mga kapatid na ang mga bansa mo kasi digmaan mo pa eh. Amen ba? Noon pa may digmaan. Pero saan yung mga bansa na yun? Nagbumagis na sa mga digmaan nun. Saan yung mga bansa na yun? Saan sila? Nakalimutan na sila sa kwento sa sanlibutan ito. Ganon din. Ang mga tao ngayon, umaasa sila sa pamagitan ng kanilang lakas. Pwersa ng kanilang bansa. Hallelujah. Ang hindi nakita mga kapatid, nakita niyo ito. Ang hindi nakita ng mga tao mga kapatid, ng Diyos ay naglikha ng kanyang kaharian dito sa libutan ito. At ang kaharian niya na nagsimula sa puso ng bawat isa. Hindi nakita ng sanlibutan ito. Kasi yung mga nananampalataya ngayon, walang silbi sa mata ng mga taga-sanlibutan eh. Mga mahihirap tayo. Wala din kapangyarihan, hindi lang nakita na mayroong kapangyarihan ng bawat isa. Pero sa totoo, mangyayari mga kapatid sa spiritual na kalagayan, sinimulan ng ating Panginoon ang kanyang kaharian sa puso ng bawat isa. At ang bawat isa, kung paano sinabi ng Biblia mga kapatid, na ang kalulhatian ng Panginoon ay makita sa buong mundo. The earth shall be filled with the glory of the Lord. Nabasa ba niyo yun? Nang sanlibutan ito ay mapuno sa kalulhatian ng Diyos. Paano mangyayari yun mga kapatid? Hallelujah. So hindi pala itong mga nangyari ngayon na nakita natin ng Amerika, napakalakas nila. Nakikita niyo yung mga sophisticated na armas ng Amerika, yung mga aeroplano, yung mga pandigma, ng mga grabe mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Nakikita natin yung Amerika parang nag-act sila na pulis dito sa libutan ito. Hindi na nakita, kahit napakinggan ko yung interview ni Netanyahu. Si Benjamin Netanyahu ay siya ang Prime Minister sa Israel, di ba? Siya ang pinakamataas na pinuno sa Israel, mga kapatid. Pero maging si Netanyahu, ignorante sa pangyayari. Ignorante siya kung anong pangyayari sa spiritual na kalagayan ng Israel. Kahit ang mga mananampalataya, hindi alam mga kapatid. Ang focus nila nandoon sa Israel, nakatingin sa Israel. Akala nila na ang timetable sa katapusan ng mundo Israel. Wala na, mga kapatid. Wala na. Wala na. Hindi na pwedeng ma-revive kung anong nangyari sa Old Testament. Hindi na pwedeng ma-revive yun kasi mayroon na ang New Testament, kapatid. Amen mo. Ang Old Testament ay parang obsolete na. Kung anong mga pangyayari sa Old Testament, historya to. Historya. Mayroong spiritual implication, of course. Pero kung aasa ka pa na manumbalik ang gawain ng Panginoon noon na pinakita niya sa buong daigdig ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng bansang Israel, hindi na mangyari yun mga kapatid.
Sapagkat ang focus ng Panginoon ay kayo. At hindi lang mga Pinoy, hindi lang ang mga Hintil. What I mean is Gentile nation, mga kapatid. Kundi ang lahat, Israel ka man, o Hintil ka man, yun ang focus ng Panginoon. Kasi ang approach ng Panginoon ngayon ay pangkalahatan na. Hallelujah. At ang sabi ng Biblia, makita ng sanlibutan ito, sa lahat ng tao, ng sanlibutan ito ay mapuno sa kaluwalhatian ng Diyos. Praise the Lord. At nagsimula itong kaluwalhatian ng Diyos na ito sa ating mga puso ngayon. Sapagkat kung tinanong natin po, saan ang kaharian mo, Panginoon? Saan ang kaharian mo? Sabi ng Panginoon, ang kaharian ko ay wala sa inyong unahan, wala sa inyong likuran, kundi ang kaharian ko ay nasa loob ng kaloob-looban. My kingdom is in the midst of you. Nasa puso nagsimula ang kaharian ng Diyos ngayon. Kung hindi man ito nakita ng mga mananampalataya ngayon na ikaw pala ay importante ngayon, ang focus ng Panginoon ngayon sa kanyang pagkilos ay nasa sayo. Harinawa ang mga prophetic people nakakita sa mga bagay na ito, kundi importante ka sa Panginoon. Napaka-importante ng bawat isa, mga kapatid. Sapagkat ikaw ang instrumento ka ng Panginoon para makita ang kaluwalhatian ng Diyos dito sa mundong ito. All flesh shall see the glory of the Lord. Amen? Nabasa niyo sa Isaiah chapter 40, ang lahat ng mga matataas na bundok ay papatagin. Ang bundok speaks of government of people, government of men. Pero bababa ng Panginoon yung paggoberno ng tao. At lahat ng valley daw ay kanyang i-exalt. Nabasa niyo yun? Every mountain, basahin natin yun, mga kapatid. Isaiah chapter 40. Praise the Lord. Sabi niya, the voice of him that cried in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert the highway for our God. Highway for our God. Mayroong daan ang ating Panginoon. At palagi ilagay niyo sa inyong kaisipan ng Panginoon ay nasa loob ng tao. Siya ay nanirahan doon sa tao. Gumawa siya ng kanyang daan dyan. Hallelujah. At ang sabi niya sa verse 4, every valley shall be exalted. Ano yung valley? Yung walang mga kwentang tao sa paningin ng society. Ang ibig sabihin, kasi spiritual ang symbolic ka nito, mga kapatid. Hindi itong valley na, anong relasyon doon sa mga valley papatagin ng Panginoon? Amen? Anong pakialam natin kung mga bundok ay papatagin ng Panginoon? Wala tayong pakialam doon. Kasi yung bundok at saka yung valley speaks of men, mga kapatid. May mga pang-gobyerno ay nakaalam na sila ang pinakahali sa libutan ito. Alam na niyo kung ano yun. Pero sabi ng Biblia, sila ay papatagin. Walang pang-gobyerno ng tao. There is no perfect human government, mga kapatid. Wala. Ang perfectong gobyerno na natin is the government of Christ. Ang pamahalaan ni Kristo at nagsimula niya sa puso ng bawat isa. Ang sabi niya, everybody shall be exalted. Kung yung mga tao walang kwenta sa paningin ng society ngayon, mga kapatid, sila ay tataas ng Panginoon. Hallelujah. Nakita niyo yung mga disciple? Wala silang mga pinag-aralan. Sila ay mga fishermen ng mga kapatid. Nung una, hindi sila pansin ng gobyerno, mga kapatid. Pero nung sila ay in-empower na ng Panginoon. After the book of Acts chapter 2, mga kapatid, pinuno sila ng kapangyarihan ng Panginoon. Bumaliktad ang panggobyerno ng Roma. Sa mga tao walang mga pinag-aralan. Hallelujah! Mga tao yun, mga mangingisda lang. Sino ba itong mga tao ito? Wala ba itong pinag-aralan? Pero bakit ang lahat ng namumutaway sila ng mga labi, nirespeto ng Diyos? Kung may patay liha sila, babubuhay yung patay. Hallelujah! Kung ano ba mangyari yun ngayon, mga kapatid? Kasi yun ang purpose ng Panginoon bakit sila patay sa cross. I-empower niya ang taong ito. Hallelujah! Kung mangyari yun ulit, sabi mo, hindi na mangyari yun, mga kapatid. Sabihin mo, Pastor, hindi na mangyari yun. Pero alam niyo ba yung Feast of Pentecost ay 4 days lang? Kasi ang pista ng Pentecost sa gitna lang ng pista ng Israel eh. Nasa gitna siya. Ang pista ng Pentecost, patikim lang yung mga kapangyarihan na nakita doon sa Feast of Pentecost. Patikim lang ng Diyos para sa tao. Mayroon mga Feast of Tabernacle na natin.
yung fullness ng anihan ng Panginoon. So ako, buong pusong naniniwala ako mga kapatid. Pag i-empower ng Diyos ang mga anak ng Diyos, kayo, tayo mga kapatid, tayo umaasa sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Pag i-empower tayo ng Panginoon, makikita na sa libutan ito ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi niya, all flesh shall see the glory of the Lord. Sabi niya, every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight. So ano mga bagay na hindi maganda? Hallelujah. Kasi sabi, Pastor, ang aking anak ay ganito. Huwag natin problemahin yun, mga kapatid. Huwag natin problemahin. May nakita tayo ng mga kasi puros tayo mga magulang, mga kapatid. Amen? Alam natin yung ang mga ugali natin mga anak. Huwag natin problemahin yun. Makikita at makikita na ang kabutihan ng Diyos. Praise the Lord. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang lahat ng bako-bako, lahat ng mga crooked na mga daan ay itutuwid ng Panginoon. Amen? Sabi niya, the crooked shall be made straight, and the rough places plain, and the glory of the Lord shall be revealed. And all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord hath spoken. Nakita niyo yun? Narinig niyo yun? Salamat, Panginoon. Makita pala ang kapangyarihan mo sa aking buhay. Sa pamamagitan ko, makikita ng buong mundo ang kalulatian. Hallelujah. Now, balik tayo doon, balik sa ating pinag-aralan doon sa ano mga kapatid, sa 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3. Dito muna tayo sa Psalms 51 kasi kung mabasa ko ito kanina eh. Sa pangalawa kasing verse na binasa natin kapatid kanina, binasa niyo doon sa Romans chapter 8, na sinabi doon, mayroong ang Espiritu na bumuhay kay Kristo, the same Spirit na sa atin. Hallelujah. Sabi niya dito sa Romans chapter 8 mga kapatid, bago ako doon sa Psalms chapter 51, sabi niya, and if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Kung hindi ko. Praise the Lord. Salamat din, salamat. Tingnan niyo yung verse 10 mga kapatid. And if Christ be in you, saan si Kristo? Kung si Kristo na yun sa atin. Amen? Kaya huwag na natin isipin ng Kristo kasi wala sa atin. Nasa atin siya. Kasi ang sabi nga niya, namatay siya, yung matuwid para sa mga hindi matuwid, upang tayo dalhin balik sa Diyos. Nakita niyo doon, in my Father's house are many mansions, ipaganda ko yun ang lugar upang kung saan ako nandun there. So tayo talaga ay kasama ng Diyos. Hallelujah. At ang sabi dito mga kapatid, if Christ be in you, hindi ito Kristo na sa langit na physical, kundi ang Kristo na sa inyo, the body is dead because of sin. Dito mo yung mga kapatid. Nang dahil sa kasalanan, patay yung katawan na yun. But then mayroon kasing kayamanan na nakaliping sa katawan na yun. Hallelujah. Kahit sino ka pa mga kapatid, hindi mo pwedeng i-deny ito mga kapatid. Ang sabi niya, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. May buhay ka. Kung Kristo nasa sa inyo, patay man ang katawan mo dahil sa kasalanan, pero mayroong buhay ka din. Why? Because the Spirit of God is dwelling in you. At ang sabi ng Biblia, it is the Spirit that giveth life. Ang Espiritu ng Diyos na siya nagbibigay buhay. Napakinggan niyo ito mga kapatid. Sabi niya, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also give life to your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Hindi sa pamagitan. Amen? Nang dahil sa Espiritu ng Diyos na nanirahan sa iyo, ikaw ay tatayong mayroong buhay. Why? Sapagkat may Espiritu ka ng Diyos na nanirahan sa iyo. Hindi ito dahil ginusto mo. Sa 1 John chapter 1 verse 7, Toy, sa blackboard, Toy? 1 John chapter 1 verse 7.
Ang sabi niya rito mga kapatid, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. So sa paningin ng Panginoon, malinis na tayo sa lahat ating mga kasalanan mga kapatid. Siya naglinis, makita natin dugo. Sa gusto man ito o hindi, alam mo man ito o hindi, sa mata ng Panginoon, nilinis ka natin. Hallelujah. Revelation chapter 1 verse 5. Praise the Lord. Sabi niya dito, and from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead, and the prince of the king of the earth, and to Him that loves us, sa Kanya na umiibig sa atin, and washed us from our sins in His own blood. So maliwanag mga kapatid. Ang dahil sa dugo natin, Panginoon, tayo nilinis na ng Panginoon. Kung tingnan mo yung word na wash doon mga kapatid, yung nilinis tayo, free. Ang ibang salin doon, pinalaya na tayo sa kasalanan. Amen ko ba? Pastor, hindi pa ako malaya, Pastor eh. Dami pang ano sa aking buhay. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang mga kapatid. Hayaan mo lang. Wala, kasi ang Diyos ay kumikilos talaga sa atin eh. Hindi sa pumakita ng mga gawa mo. Hayaan mo lang. Just flow. Patuloy ka lang dyan sa Panginoon. Nakikita mo, unti-unti mga kapatid. Kikita ng buhay natin. Hallelujah. Doon sa Psalms chapter 51, mayroong prayer ni David doon mga kapatid eh. Dito ako magtatapos. Sabi niya, have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according to thy multitudes of thy tender mercies, blot out my transgression. So ito nung panahon ni David, mga kapatid, prophetic pa lang ito. Kasi yung blotting out of all our transgression, nangyari naman doon sa cross. Amen ba? Alam natin yung sa David, itong psalm na ito, isinulat mga 800 or 900 years before Christ. Dumating si Kristo, mga kapatid. Sinulat ang Book of Psalms. Praise the Lord. Pero nung panahon na yun, prophetic pa lang yun. Propesya pa lang yun. Kung sabihin David, alisin mo aking mga kasalanan. Ay ang sabi ng Biblia, hallelujah. Basahin natin muli yung 51 verse 1. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto thy multitudes of thy tender mercies, blot out my transgression. Again, ito ay propesya pa lang sa panahon ni David. Sapagkat ang mga dugo ng mga hayop noon, kahit taon-taon ino-offer na yung dugo ng hayop, sabi ng Bible, hindi daw yung nakalinis sa kanyang mga kasalanan. Diba ba? Kasi ang mga paglinis lang sa kasalanan ay dugo ng ating Panginoon. At malayo pa sa panahon ni David ng ating Panginoon ipako sa krus. Pero sa ating panahon, na nangyari na ito mga kapatid, sa panahon ni David, he was just looking forward na mangyari itong kamatayan ni Kristo. Pero sa atin, nililingon na natin sa pag nangyari na, tapos na. Amen? Tingnan mo, sabi niya, wash me thoroughly from mine iniquities. Kailan nangyari ito? Linisin din mo, binasa natin sa 1 John chapter 1 verse 7. Walang ibang naglinis sa atin kundi ang dugo ng ating Panginoon. Nilinis tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi niya, wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Mayroon akong kanta noon nito mga kapatid. Ewan ko kung narinig ito yung kanta ito. Dito sa sinabi ni David na created me a clean heart. Alam mo ito, brother, tama? Yung kanta na ito? Matagal ito eh. Ikaw, Pastor, alam itong kanta ito? Created me a clean heart, oh God. Di ba may kanta nga ano? Oo, sa kulungan pa ako, may uryano ko ng kanta ito eh. Verse ng Biblia yan mga kapatid. Verse ng Biblia. Nung sabihin ni David na, gawan mo ako ng isang malinis na puso. Amen? Gawan mo ako ng isang malinis na puso, O God, and renew a right spirit within me. Kailan na-renew ang right spirit dyan sa atin mga kapatid? Nung si Kristo ay namatay sa krus at binigyan tayo ng yung espiritu na yun ay nanirahan sa atin. Amen mo ba? Amen.
Kaya doon sa kay David, prophetic pa lang ito sa atin mga kapatid, nangyari na. Nasa puso na siya ng bawat isa. Sa kay David, wala pa eh. Hindi pa nangyari yung kamatayan ni Kristo sa krus eh. Sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Hallelujah. Sabi niya, sa verse 17, sa verse 12, restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with a willing spirit. So mayroong willing spirit, mayroong clean spirit, mga kapatid. Nangyari na ito sa ating mga panahon ngayon. Sapagkat ang sabi nga ng Biblia, kung ang espiritu niya ay naninirahan sa atin, yung binasa natin kapatid kanina, sabi niya, yung espiritu na yun ay bubuhay sa atin. Yung espiritu na yun ang siyang bubuhay sa atin. Basahin ko ulit. But if the spirit of Him, espiritu ng Diyos, that raised up Jesus from the dead, dwell in you. Pakinggan niyo mabuti mo, kapatid. Naninirahan sa inyo. He that raised up Christ from the dead shall also give life to your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Hindi through your effort, hindi dahil sa iyong pagpupunyagi, dahil sa iyong gawa, kundi dahil may Espiritu ng Diyos na ninirahan sa bawat isa natin. Kailan nangyari yun? Nung si Kristo'y nabuhay na maguli mula sa mga patay. At siya'y naninirahan sa bawat isa natin. Walang tanong mga kapatid? Question? Baka mayroon kayong tanong. Praise the Lord. Sino wala kayong tatanungan sa inyong narinig? Kung wala na, magtatapos na tayo sa ating gawain. Magbuklak na rin. Praise the Lord. Ulit, salamat sa inyong presensya. Salamat kay Abe na kasama natin siya ngayon. Si Brother Albert, kasama natin ngayon. Sa bawat isa nandito ngayon. Pagmat ang iba ay wala ngayon. Sinong wala? Sila si Sister Juan, Sister Juna, Adula. Hallelujah. Kailan pa darating si Sister Juna? Sister Juan? Balik sila. Salamat sa Panginoon. So tayo magsitayo mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Panginoon, salamat kami o Diyos. Hallelujah sa iyong salita ngayong umaga, Panginoon. Maraming salamat sapagkat sa iyo mayroon kaming kasiguruhan. Hindi dahil sa aming mga gawa, hindi dahil sa aming pagpupunyagi at pagsisikap. Kami ay nagkaroon ng buhay at magkaroon ng buhay, Panginoon. Magkaroon ng kagalingan sa aming mga naramdaman ng aming mga katawan. Dahil may Espiritu ng Diyos na nananahan sa amin. Ang sabi niyo salita, dahil sa Espiritong ito, magkaroon kami ng buhay. Hallelujah. At ang Espiritong ito ay nanirahan sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong kamatayan doon sa krus. Although ang mga kapatiran niyo nag-celebrate yung kamatayan, Panginoon, but apart from them, ang kamatayan niyo, kami nag-celebrate ng kamatayan mo, Panginoon, sapagkat dala-dala namin ang kamatayan ito sa aming mga katawan. Hallelujah. Upang mag-manifest ang buhay mo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat sa lahat ng kagalingan, Panginoon. We pray for Brother Arman, Lord God, that we continue to claim, Father God, for hallelujah, complete healing sa kanyang nararamdaman. Salamat po, Panginoon. Ang pinasalamatan itong mga bagay na ito, Panginoon. Maging sa bawat isa, kung mayroon man naramdaman ngayong umaga, Panginoon, hallelujah, yun din ang aming kahilingan, Panginoon. Pagalingin mo ang bawat isa, Panginoon. Kung ito ay physical man na kagalingan o spiritual na kagalingan, Panginoon, so be it, Lord God. Gawin mo ito sa aming mga buhay. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat sa mga panalangin. Salamat sa mga blessing na minatanggap mula sa iyo. And we acknowledge, Father God, na wala kaming matanggap, kundi galing lamang sa iyo, Panginoon. Ang sanglibutan na iyo lang may dulot sa amin, Panginoon. Kundi mga bagay na mga galing sa iyo, Panginoon. Ang siyang, hallelujah, aming kailangan sa buhay na ito. Maraming pong salamat, O Diyos. Pagpalain mo po sa isa sa amin sa paghiwalay ngayong hapon, ngayong umagang ito. Hallelujah. Samahan mo kami, Panginoon, kami lahat. Sa po namin ibinabalik ng lahat. Magpulit pa sa lahat ng umaga.
In Jesus' name. Amen and amen. Magandang umaga sa ating lahat. Go to our offering. First Chronicles 29:14. But who am I and who are my people that we should be able to give us generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. This verse reminds us na giving is not about gaano marami ang meron tayo, but about recognizing kung saan nagmumula ang lahat. Lahat ng blessings natin, ang financial abilities, our talents, opportunities, ay galing sa God. And when we offer something back, we're simply returning a small portion of what He has already trusted to us. It teaches us humility, gratitude, and trust, knowing that God is the true source of everything we have. So let us bow our heads. Lord, thank you for sustaining us each day and for every blessing we often take for granted. As we give today, we do it freely and with sincere hearts. May this offering be used wisely for your work and help those in need. Help us to live with open hands and thankful spirits, always remembering you and everything we have and do. Amen. Hello po. Hello. Nag-announce po kanina si Pastora na mag-share sana yung testimony. Wala pong ako na lang po mag-testimony. Hello, Sam. Hello, Sam. Parang actually po wala itong practice na naisip ko lang kanina na mag-intermission lang. Pero ang common po ito na kanta. Kasi kinakanta ko po ito kung minsan. Yung bang kung mayroon kang problema. Tapos lahat po tayo nagkakaroon po ng problema, di ba? So the only help that we can get is from God. So ito pong kanta ito, actually common po ito, pero naano ko po yung lyrics eh. Hello. Hello, song. Hello, song. Okay. So yeah, pasensya na po at naano ko po ang lyrics na ito na nakita ko, sabi ko, tama nga ito, no? Kinanta po ito ni Ben King. Sa kanya po kanta ito. Pero ano ko, sabi ko, sa lahat ng mga problemang dinaanan natin, dapat nandun tayo sa tabi niya. We have to stand by Him. Right? So ang kanta po ito ay tinatawag na Stand By Me. Hala? I-share ko lang po ito. Wala practice, pero sige lang. When the night is strong and the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So God said, stand by me. Oh, stand by me.
If the sky that we put upon would stumble and fall, and a mountain should crumble to the sea. No, I won't cry. I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. So God said, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. So God said, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me.
Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pag-iingat sa amin, O Diyos. Amen. Salamat, Lord, sa mga salita mo, sa mga ito, O God. May you continue to give us the spirit of wisdom and knowledge, Panginoon, na sa mga salitang